Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Isang malaking trahedya ang naging tagpo sa San Jose National High School sa Tacloban City nang mangyari ang pamamaril sa loob mismo ng isang silid-aralan. Patay ang 3 estudyante at 7 menor de edad naman ang sugatan. Ang mga suspect sa insidente ay 2 mag-aaral din na ayon sa pulisya ay biktima umano ng bullying. Ang panibagong insidente ng school violence na ito ay kasunod naman ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite noong 1 linggo. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril sa loob ng silid-aralan sa San Jose National High School, Tacloban City, alas 9 ng umaga ng Lunes. Sumunod dito ang iyakan ng mga estudyanteng balot ng matinding takot. Maya-maya lang, tinangka ng isang lalaki na buksan ang pinto ng classroom pero pinaputukan din siya ng baril. Matapos ang pamamaril, patay ang 2 babae at isang lalaki na pawang mga estudyante. 7 naman ang sugatan. 2 na pong suspect ang taken into police custody. Then confirmed may 7 po tayong wounded. 4 ito ay babae, 3 lalaki. Ayon sa PNP, ang suspect sa pamamaril ay 2 estudyante rin. Iniimbestigahan ang anggulong biktima umano ng bullying ang 2 suspect. Sa social media, ipinost pa ng 2 minor de edad na suspect ang kanilang larawan na hawak ang mga baril na kanilang ginamit sa pamamaril. Hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. Ongoing pa yung interview natin together with the SWD. Inaalam pa kung saan ang galing at sino ang nagmamay-ari ng Glock pistol at 38 revolver at kung paano ito naipasok sa eskwelahan. Dahil sa insidente ng karahasan, ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa mga eskwelahan sa buong bansa. Noong 1 linggo, nagkaroon naman ng 2 magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities. Inihikayat niya ang publiko na maging mapagmatyag sa anumang banta sa mga paaralan. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. Ikinalulungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangyayari at ipinag-utos na ang malalimang investigasyon sa insidente. Nababahala naman ang kagawaran ng edukasyon at nakikipagtulungan sa mga otoridad sa Eastern Visayas upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawani. Magpapadala rin ng medical at psychosocial support para sa mga apektado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.